Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap. Heartline. Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan. Heartline. Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin. Heartline. Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Magandang gabi po mga giliw naming tagapakinig, mga kaagapay. Hello, welcome po dito sa 702 DZAS, kaagapay ng Sambayanan. At andito na naman po tayo ngayong gabi dito sa Heartline Friday Night Edition. Magandang gabi sa inyong lahat. Thank you very much sa mga kaagapay natin na patuloy na sumusuports dito sa FEBC. And we'd like to thank you very much for those who are in tune right now. So, kung kachuchunin mo pa lang, imbitahin mo na ang iyong mga kasama dyan. Kasama, katropa, kachokaran, kaagapay, kakudyapi, ayan. Kamag-anak, kaibigan, katoto, pati yung kapitbahay, isama nyo na. Dahil andito naman tayo, magtatalakay naman tayo. Gaya ng dati, we will be talking about problems that can be settled and then we can find the wisdom of God in everything. I have a very special guest na kasama ko rin siya sa Alliance Graduate School nung ako'y nag-aaral doon. At by the way, alam niyo, ang Alliance Graduate School ay kasalukuyang tampok na school for counseling dahil ang top 1 tsaka ang top 10 ng School of Counseling, ng counseling licensure exam ay dyan ang galing sa Alliance Graduate School for this year. For the licensure exam conducted last August 2024. Thank you very much sa mga kaibigan natin na nagtagumpay, nag-graduate 100% passing score sa Alliance Graduate School for Guidance and Counseling Licensure Exam. Thank you. Congratulations sa inyo. At kasama sa mga registered counselors natin ngayon ay ang aking kaibigan, ang aking very, very nice katropa. Dahil may tropa kami niyan eh, no? Siya ay isang napakabuting housewife, may registered guidance counselor, volunteer PACC counselor sa Philippine Association of Christian Counselors. Yan. Siya ay kasama ng mga nagbibigay ng ministry sa University Baptist Church at deaconess siya doon. Yan yung sa may Moraita, ha? Doon sa mga estudyante na malapit dyan. Yung UE, FEU, kabilang kalye ng Espanya ay UST, yan. Andyan din yung San Beda, andyan din, University Belt talaga yan. Andyan din yung, andun ba banda yung, San Sebastian, hindi, sa Sebastian medyo... Yeah, San Sebastian, sa kabila, pero within the U-Belt pa rin. Within the U-Belt, ayan, College of the Holy Spirit, CEU, ayan. Tsaka yung mga naandun pa sa bandang Mendiola, ayan, College of the may La Consolacion din doon. Yan, doon. Yes. At yan ang mga universities na kung saan kinabibilangan yung nakagitna talaga ang ating ang ministry ni Ate Wilma D. So, introduce ko na sa inyo ang ating butihing housewife na counselor din, si Ate Wilma D. Hello, Ate Wilma. Hi, Pilo. Coach Pilo. Yes. Magandang gabi. Yes. Ang ganda ng ngiti natin. Kamusta na, Ate Wilma? Buti naman. Yeah. It's good. It's good to see you again for a long time. Yeah. Naku, I'm sure may mga excited na listeners na marinig ang boses mo. Wow! Sige, at batiin niyo po yung mga Dabarkads o yung mga kaagapan natin. Siyempre, alam na eh. Yung mga Dabarkads are the Santay sisters. These are colleagues in the profession. So, wow, anong pangalan? Santay? Santay sisters. We call ourselves that. Kasi parang Santay means cheer. So cheer. we want to cheer. That's French word. French.
Francois, okay. Sante, ayan. So, you know who you are, ayan. And we also like to greet the AGS family, Oo. kung saan tayo, yeah, where we are, no, together, Mm-mm. enjoying each other's fellowship, as well Mm-mm. as I like to greet the UBC family, UBC Manila, yan. So, Yan. and the student center there. Ayan. Oo. That's a So very, very it's wonderful place. too many to mention. So I just lump them into category of families. Ate Wilma, batiin mo na yung, isa-isahin mo na yung mga Santay Sisters na yan. Yeah, Santay Sisters, sila Malu, sila Sally, sila Tess, si Coti, ayan, Si Owen, si si Owen, yes, si Cheryl. Cheryl Ayan. Fauces, yes. Yes. And yes, kasama ka rin minsan-minsan sa grupo namin. Sa Oo. mga minsan gathering. Si Like Ate Wing, kahit nasa Japan na yes, si siya. Wing. Yeah, she's in Japan. Ayan. Oo. Yeah, wow, So, grabe talagang. and our faculties, di ba? Sila Ma'am Ging, sila Yes. Ma'am Ana, Mm-mm. si Doc June, Yes. and everybody, si Doc Abby, and Abby, everybody there. yes. Doc Abite, Mm-mm. Pastor Jojo Safra, ayan. Yes, right. Ayan. Tsaka yung mga kasama natin doon na talagang nag-a-assist sa atin. Si Yes, ah, and the si Kuya sino ba Ray. yan? Mm-hmm. Ayan. Yes. Sino nga ba yung isa pa? Si Kuya. Yung madalas ko nakita nagwawalis doon sa atin si Kuya. Ano nga ba 'yon? I Anyway, forgot. ikaw ay talaga nasa puso namin. Kuya Joel, ayun, si Kuya Joel. Ayan. Ayan, ayun, thank you. Ayan. Well, wonderful Ate Sante, mga Sante sisters, ano. Ako naman, Mm-mm. gusto kong batiin ang ating mga kasama dahil ito laging nakikinig kahit alam nating senior citizen na si Nanay Rosa Balinas ng taga Malabon. Yay! Kababay, Mm. kabarangay ko pala diyan sa Malabon. Sa New York naman, na may nakikinig din sa atin, si Kuya Mondi Bernal, si Ate Shanine, tsaka ang kanilang anak na si Isabel. Sa Hong Kong naman, nakikinig din sila Ate Cecilia Beron. Sa Canada, si Reynald and Tina Kempis. Sa Japan naman, nakikinig si Ate Ging, tsaka Ferdy Katabay, sila Karen Damian, tsaka si Malen Damian. Diyan sa Tokyo Baptist Church. Hello, kamusta kayo sa inyo? Ang ating mga kasama sa Guam, si Ate Vicky Dulcero. Sa California naman, si Claire Cartel, tsaka si Pastor Tito Falguera. Hello, Pastor Tito, dyan sa California. Sa US, si Ate Chi Bumanlag Santos, tsaka si Doc Arnie Bersenio, kasama kanya asawa, si Ate Sara. Ayan, ako, ang dami na. At alam niyo, sa Turkey, si Ate, Citadel Gurun. Hello, kamusta ka na, ate? And meron pa tayong mga kasama sa iba-ibang lugar. Kamusta na kayo? Bati-bati din. Magparamdam kayo para malaman natin kung nasaan na kayo. Ayan. And we'd like to thank you for being and watching right here dito sa Heartline. At tayo po ay nakikita sa Radyo TV. Nakikita pala sa TV, tsaka napapakinggan sa radyo. Ayan, dito sa... At ang ating version ay nasa Facebook din. Mapapanood dito. Nako. Ate Wilma. Ready ka na Yes. ba, Ate Wilma, sa ating mga questions? Uh, yes, we are. We are ready when you are ready. Okay, mga So let's kaagapay. try to lang, 'di ba? Yeah. Yeah. Let's try to walk through with the questions Yes. that to the best of our ability. Amen. At Mm-mm. talagang, alam mo, kanina nagpe-pray tayo, no? Talagang naramdaman ko na yung mga kaagapay natin na nakikinig, ito talagang Mm. kumikilos ang Lord sa inyo. At kaya hilahin nyo na yung mga tao na andyan sa tabi ninyo. Ayan. Eto na ang mga tanong at nawa magbigay sa inyo ng karunungan mula sa Panginoon at mula din sa mga kasama natin nag-share sa counseling. Okay, ready na. Here we go. Sabi ng ating unang listener, ito, full-time mom po ako. I have 3 kids, 15 years old, 10 years old, and 6 years old.
sobrang titigas po ng ulo nila. Paano po ba sila sasawayin na hindi Jurassic parenting ang nangyayari? Wow, ang galing niya, Jurassic parenting. Siguro, rar! Para lagi na lang gano'n, rar! Oo, naku, mabigat na katanungan at mukhang maraming nakaka-relate. Mga magulang dyan, kamusta kayo? Pakinggan nyo to. Kayo ba ay Yeah. Jurassic parenting? Sige, Ate So Will. it it also gave me parang palaisipan sa akin, ano ba tong Jurassic parenting? Because we have to contextualize, ano ba ang ibig sabihin nito? Parang palaisipan sa akin, is Jurassic, parang, pag sabi Jurassic, parang it has, ano bang connotation nun? Old, parang Siguro, matanda, parang, dinosaur age, hindi, parang siguro sinasabi niya, chaotic, dahil sabi niya yan. sobrang titigas na ng ulo, baka Oo, napupuno na siya at yun. nauupos na yung Yeah. kanyang sarili, parang galit, siguro galit, Mm-hmm. stress, andun na yung Yes. difficulty, Mm-mm. challenges, ayan, siguro Yeah. discomfort, lahat-lahat. Kaya Mm-hmm. Jurassic, dahil kapag merong Jurassic, parang, ayan na, Chaos nga. ayos na, oo, ang gulo. So, I also noticed that she has three children, Oo, 15, 10, and 6. Makikita mo that developmentally, they parang medyo malalaki ang agwat, 'di ba? oo, Yung isa adolescent na, yung isa pre-adolescent pa lang, or yung isa mm, very young pa at 6 years yeah, old. So, it could be a very challenging situation as a parent because you're not addressing it parang iisang iisang ano lang, oh, pare-pareho kayang ganyan. We don't treat them the same because oo, they belong to different stages in their developmental sa oo. stage nga nila. So I would um tayo bilang magulang, we grew up differently, and Yeah, we parang sometimes being a parent nowadays is so different from we were parent once, di ba? So, iba oo. ang parenting ngayon, grabe. Alam mo noon, naalala ko, kasi hindi ako lumaki sa parents ko. Yung tiya ko nagpalaki Mm, sa akin, naku, yeah. super stricta yun. Grabe. Yun, Mm. Jurassic talaga yun. Konting kibot, pak! May pangamot dito yun, Yes. pak! Konting kibot, Oo. maaaring mali, pak! Ayun, Yes. hinahampas ako ng pangamot. Mm-mm. Ano ba yan? Pero sumalangit nawa Mm-mm. po tiya ko, na-appreciate ko yung ginawa niya. Natuto magsaing, magluto, maglaba, mamalansya. Ayun, Mm. natutunan ko mula sa kanya. Maglinis ng bukid. Ganyan. Yeah. Mm-mm. Ganun. But sometimes we cannot dictate also kung ano tayo to our children. So, Mm-mm. siguro one of the best is that you take a moment to ask yourself these questions. Well, ano ba talagang gusto mong mangyari sa mga anak mo? What qualities do you hope that they would develop and take into when they become adult, di ba? Yan ang unang Mm-mm. isipin natin, anong klaseng family ang gusto mo. Siguro lahat ng mga parents naghahangad na they could become happy, Mm-mm. successful, independent, 'di ba, ang mga anak. So now we think ngayon, how much of our time or percentage of our time do you want to spend to develop intentional time to develop these qualities in our children? Mm-mm. So kaya sabi niya, what what can I do, 'di ba? Mahirap 'yun. What can I do? Because Oo. di naman tayo pare-parehas, 'di ba? Oo. So, what Go yes. ahead. Go ahead. Ate Will. Yes. But what I can see is that sometimes as parent, we sometimes nasa survival mode tayo. At saka at the same time, we want them to thrive also. Ano ibig Sometimes sabihin the survival mode? Parang, ito ba'y parang laging parang nauupos na kandila o kumukundat-kundat yes. na o parang ang dami-dami ng obligasyon, Mm-hmm. hindi na Yeah. makakilos. Yung parang ba, ay, naku, nauubos na Mm-hmm. po ako sa inyo. Parang ganun ba yun? Parang pagod na pagod ka na, pero
ano pa rin, very toxic ang environment because Mm-mm. lalo na pag nag-aaway, di ba? Yung mga Mm-mm. adolescent, tapos yung mga pre-adolescent or the very young one, makukulit, hindi naintindihan. Kunyari, si ate may assignment, Mm-mm. pupuntahan ng bunso, dodrawingan yung assignment, ipapasa na bukas, kaya mag-away talaga. 'Di ba? Kaya chaos nga mangyayari. Ayan. Oo. Alam mo, So, ang nakikita ko dyan is, mm-mm, yung mga teenager nga, lalo na, text ng mm, text o kaya gadget ng gadget. Hindi mautusan, yeah, kaya hindi makatulong sa bahay. Parang, ayun. at tapos pagkapapasok na, asan yung uniform ko? Asan yung medyas ko? Asan yung sapatos ko? Mhm. Para bang hindi na ganun ka-organized kesa noong dati. Yes. So Mm-mm. nakakaawa yung mga bata. Ano? Paano nga ba? What do we do? And sometimes, 'di ba, ah, dahil busy ang parents, minsan Yes. binibigay yung cellphone, gadget. O sige, maglaro ka dyan. 'Di ba? Oo. And when it's time to remove the gadget, ayan, iiyak na yung mga bata. Because Mm-mm. syempre nahuhook na yon. That's why nga talagang magwawala talaga yung bata. So, uh, as parent, sometimes hindi lang naman yung especially when the children are Oo. fighting, 'di ba? Hindi Yeah. lang naman, 'di ba? Instead of Mm-mm. breaking up the fight, in which okay lang naman. Oo. Pero sometimes it's also an opportunity to use this as a teaching moment also. Mm. Parang hindi lang as parent, we must use the argument as an opportunity to teach reflective listening to them. Oo. Parang malalaman natin so that we will Mm. be able to sila din mismo, Oo. they would learn how to respond Oo. to, let's say, difficult situation. Di ba? Na-realize ko kung kunwari, siguro, well, ang isang magulang na nahihirapan ay nangangailangan ng tulong ng kanyang mga anak. Yes. Naalala ko noon nung bata kami. No, taga-igib kami ng tubig. Kami yung mga bata. Mm. Hindi na kaya ng mga tiyahin namin o kaya yung mga magulang namin. Yung mag-igib ng tubig, alam mo yun, yung Mm-mm. binobomba, yung poso, ganyan. At Mm-mm. napakalayo pa nung poso doon sa bahay. Mm-mm. Talagang may dala kang Mm-mm. timba. Ah. At susunduin mo pa yun, iigib, tapos babalik sa bahay, tapos Mm-mm. babalik ka uli, hanggang sa mapuno mo yung mga 3 drum, dadalawang timbalang yun. Mm-mm. Siguro nakailang balik kami Mm-mm. doon, siguro. In one day, more than 50. More than 50 na Yeah. balikan. Pero nakakapakinabangan kami. Ano yung sinasabi sa amin ng nanay ko, at saka yung aking mga Mm-mm. auntie, kailangan maging kapaki, pakinabang, ang Mm-mm. ating bawat isa. Natuwa ako noon. Yun yung talagang ina-aspire ng mga bata. Paano ba yun magawa? Paano ba maging pakinabang, productive, at nakakatulong ang anak na sa isang bahay para ma-reduce ang stress? Yeah, probably the children has to be sensitive also. Pero we cannot uh, parang we cannot parang ascertain ba na magiging sensitive sila sa needs ng mga magulang because right now ang mga bata, 'di ba? Normally they would rather watch TV or cell phone or whatever. Oo nga. Minsan tumitigas ang ulo. Parang we assume that ang parents would see it as katigasan because isang tawag lang hindi sumusunod. Because the children say, wait lang, because I'm still in the middle of the game, di ba? For Oo. them, hindi sila, they don't feel that they're disobeying, but rather, they don't want to lose the game. That's why uh, pag tinawag sila ng parents nila, to do at some errands, hindi ka agad ma-respond because they're hooked with something. Mm-mm. So sometimes we really have to minimize or cut short yung exposure ba? Lalo na Doon sa to mga young age. yan, Oo, oo, to cut sa mga short gadget. yung Oo nga eh. gadget time, di ba? Mm. Kailangan, So sometimes, mm, yes. kailangan mabigyan ng responsibility. Mm-hmm. Naka-join Kaya lang siguro, ang isang problema is yung kapag kunwari sinisigawan o kaya pinapakita galit, Yun.
hindi na Mhm. hindi na maenggan yung sumunod. Naalala ko yung Yes. tiya ko noon, yung puro palo-palo. Nung lumaki ako, di na ako nakikialam. Bahala kayo kung ano. Kung Mm. may tampo na merong pagre-rebelde, Mm. pagka sobrang galit, nagre-rebelde Yes. din ang mga Yeah. bata. Kaya lang sana yung mga bata ngayon nagre-rebelde dahil sa gadget. Kaya Mhm. parang something Yeah. is wrong. And we should not encourage gadget dependence sa mga Mm. bata. Yung ganun. Yeah. Parang siguro little exposure lang. At saka we have to appeal to their emotional and logical mind. Mga bata, no? That's Mm-mm, why mm-mm. we are there to have reflective listening and to Oo. also state what anong desire natin. Kasi in letting them, parang sometimes we use question, oh, Mm. is this good for children? Yung mga we appeal to their logic as well as their emotional side because Mm. as parents we help them deal with painful moments. Mm. Kasi hindi mo Mm. naman talaga ma-prevent ang mga painful moments eh. Kailangan we Oo. need to be very gentle and Mm. conscious and intentional Mm. in addressing these things what caused them. Kasi lalo na pag Mm. ah parang ito yung time that we will help them have the capacity to pause and Mm. reflect their own state of mind. Oo. Kasi they need to make choices Kaya no? lang, ang, That gives them control over mm. what they feel and how they would respond Mm. to their Mm. world. Kaya lang, Ate Wilma, yung Mm-mm. painful moments ngayon, ibang-iba kumpara doon sa painful moments natin noon. Ngayon, ang painful Yeah. moments ng mga bata, pagka tinanggalan mo ng cellphone, painful. Pero Mm-hmm. ang hinahangad lagi, parang according to research and survey, ang mga bata ngayon ay hinahanap ay comfort, hinahanap yung walang kahirap-hirap. Kaya madami ang hindi nag-aaral, madami yung hindi na natutong magbasa o kaya mag-aral ng may Mm-hmm. concentration. Hindi na makayanan Yes. mag-concentrate, hindi na makayanan na Mm-hmm. maging focus sa kanilang inaaral. Mm-hmm. Ano kaya ang magandang parenting technique na maibalik Mm-hmm. yung pagfo-focus ng mga bata sa kanilang mga obligasyon, tasks and duties, or ano yung magandang value na ma-implement sa mga anak natin Mm-hmm. upang pahalagahan ang pagiging disiplinado, pagiging determinado sa Yeah. pagkilos ng productive na bagay. Probably because she has three different stages of the children that she Ay, has ang hirap. Six. 16, 10, and then Oo. oo, di 5 ba? years ang gap. So, Grabe, ang galing. yeah. So, therefore, we must apply also the age and stage, no? The age, siyempre, ang disiplina natin ng 15 years old is not the same with the 6 years old. Mm. How Mm. we deal or it's not different hindi pwedeng yung disiplina natin ng 16 or 15 on the 10 kasi iba-iba nga silang age and development depende ngayon sa there will be a Oo. time na medyo kahit na advanced na yung age pero developmentally hindi pa nila kaya Mm. maintindihan, di ba? Wait, may So, naalala ko, Ate Will. mm, Ate Wilma, naalala ko to. Nung bata kami, mm, ang ginagawa ng mm, nanay ko, may blackboard siyang ganyan. Tapos may oh, chalk. Sinusulat niya assignment, kasi papasok sa opisina, may iwan kami mm, mga bata sa bahay. So mm, yung panganay, etong duty, magluto, laban. oh, Tapos yung pinakabata, ako yung bunso kasi. June, mm, sabi. Hugas pinggan, yan, ganyan. Tupi ng mm, damit, ganyan. Tapos, mm, yung mga kapatid ko iba, linis ng kwarto, walis, mga mm, ganyan. mm, Kailangan maayos. mm, Natutuwa ako, na-appreciate ko dahil kasi yung mm, nanay ko, kahit wala kaming nanay na, kumari, nasa office siya, mm, nagtutulungan kami na yun yung assignment. Ang sasabihin pa nanay namin, mm, ang sino makagawa at makatapos nito, may award.
merong Ayun. award na gano'n. Hindi ko alam, minsan dala niya hopia, gano'n, popcorn, mga Mm. gano'n, maliliit na. Pero malaking tulong, nakatulong sa amin talaga. Ang isa Mm. pa, yung naalala ko noon, di ba yung merong laro noon na teacher-teacheran, Mhm. school-schoolan, gano'n. Naglalaro kami ng Mm. gano'n para lalong ma-encourage. Mm. Yung kapatid ko, tinuruan ako ng nagti-teacher-teacheran kami. O yung mas Mm. matanda, Role play. role play. Oh, nagro-role play, which is a very Mm. effective thing. Dahil Mm. kasi na ano tawag dito, naiengganyo ka ngayon na mag-school, na relate Mm. mo sa schooling yung inyong ginagawang paglalaro. Yeah. Kaya na-adjust ka ng maayos sa pagpunta sa school. So, parang Mm. yung ate ko, ano nga, ilang taon siya noon? Mga teenager din. Siguro Mm. 10, 11 or 12 siya noon. Tapos kami naman, Mm. mga 7, 8, ganyan. Siya yung kunwari teacher, nagtuturo. Mm. Ano yung tinuturo? Yeah. Math. Ano yung tinuturo? Mm. English, ganyan. Tapos Mm. ituro niya science, mga ganyan. Tapos may libro, o basahin sa libro. Eto, ano yung gano'n. Mm. Natuto kami na nakakagawa. I think this is something na hindi natin nagagawa na ngayon kasi may mga gadget na. Pero yung Mm. teacher-teacherin is one of the great things, Yeah. pang class. Kasi, yeah, that could also, ano din, kahit na ngayon, nasa advanced stage na tayo, nasa digital age na tayo, pero ang exposure sa mga bata, limited pa rin. Parental guidance pa rin nandyan. Kasi Mm-mm. also, nakikita ko to sa anak ko because, syempre, the way we parent is different from the way they parent. Mm-mm. Because syempre, they learn something. So, ang nakikita ko sa kanila is but they always have a teaching moment. So Mm-mm. they would always ask the kid, "Oh, is this good for you?" So appealing to the logical as well as the emotional. Lalo na yung minsan ngayon shopping, 'di ba? Nasa Oo. Shopee, add to cart, add to cart. Oo. Minsan natuturuan yung bata na add to cart. But the mother has to put boundaries. You cannot press the pay or whatever. Or she will not put credit card number there Converse, para oo. hindi makapag-shopping yung bata. Baka pagdating mo na, Ako, marami ng mga toys. magugulat Tapos who's ka. going to pay it? Oh, magugulat ka na lang. So, those are some of the boundaries also. Parang she made it a point, the mother made it a point that uh we can only buy toys on a certain like birthdays in December. Kaya, You can pwede ka mamili. Parang ganon. Pero yan, oo. other than that, we will not buy. You can Bye. put add cart kasi pwede Para, naman pero para hindi namang naman baka babayaran. masanay ka-add cart, Pero, alam mo, Oo. Ate Wilma, ang dami kong Mm-mm. natutunan nung actual akong namimili. Ang bata pa, 6 years Yeah. old. Dinadala na ako ng Mm. tiya ko dun sa palengke. Oo. At doon ko natutunan kung paano pumili ng magandang sibuyas, magandang patatas, Mm-mm. mga ganun. Hindi ko gusto Yeah. noon. Ang pinakaayaw ko yung dumadaan na doon sa doon sa lubak-lubak na, doon sa Mm-hmm. basang-basa yung wet market, yung may Yes. manok. Hindi ko gusto yung pumupunta doon. Tapos yung isda, Mm. bibilhin, ang daming. But, sabi ko, ba't Mm. gano'n? Ba't gano'n? Pero yun pala, matututunan ko rin na bumili ng gano'n. Mm. Wow! Pero anyway, Ate Yeah. Wilma, meron pa tayong isang listener at ang sabi niya, eto Mm. naman, related kasi mga pamilya din eh. Mm. Sabi niya, Mm. OFW for 10 years si Mister. Ngayon po, Mm. inaayos namin ang papers namin para sumunod sa kanya sa ibang bansa. Ang mga anak ko po ay puro teenager. Ayaw nilang Mm. sumama sa akin at lumipat sa ibang bansa dahil andito daw buhay nila. Sabi ko naman, Mm. desisyon namin yun ni daddy nila para magkasama-sama na kami. Pero, din talaga nila. Ano po gagawin ko? Oh, Yeah. teenagers. Ayaw Teenage. umalis ng... Common ito eh. Kasi, Yeah. syempre, yung mga teenagers, may barkada dito, may kanya-kanya mga connections Mm. dito, may mga taong, may mga importante. At pakiramdam nila, talagang parang mawawalan sila ng buhay kapag nasa ibang bansa sila. Andun yung loneliness. At mayroon tayong mga Yes. clients talaga na teenagers na nararamdaman yung loneliness sa ibang bansa. So ano kaya? Mm. Ano kaya magandang gawin natin dito? Yeah. Uh,
Totoo yan, no? Those are realities of like we have the na issue ng mga OFW and they decided na doon na maninirahan sa ibang bansa. And Mm-mm. syempre, since na masanay sila dito sa Philippines, they don't want to migrate. Parang, yeah, totoo yung loneliness. So, Mm-mm. as a parent, probably we can talk to them about the pros and cons of migration. Kung Mm-mm. for example, permanently na sila doon maninirahan. Mm-mm. So, parang open forum sila as family because kasi ang sabi niya, decision namin lang ni daddy. Parang decision namin yun ni daddy. So, Oo. the children does not have any say about it. But when we involve the children in the conversation, since uh, teenagers naman na sila, we can open up the pros and cons of going abroad tapos living as a family. Mm-mm. So, Yun, the family. reality, yes, the Kailangan reality ma-emphasize of, yung pamilya tayo. Saan tayo pumunta? yes, Sama-sama tayo. mm-mm. Kasi parang the burden, for example, sila mag-asawa nasa ibang bansa, tapos maiwan yung mga bata, then they would already feel the abandonment and parang feeling, ay, hindi kami mahalaga because they would prefer to, no? Mm-mm. So, include them in the conversation. Pero Kasi kung this is a mm, process. paano kung in-include sa conversation, sasabihin nila, ayaw namin, ayaw namin. So, probably, you can also include a short trip to to that place. Parang acculturalization, a culture, Culturation, yeah. pari, Doon. parang hindi sila ma-culture shock, no? Mm-mm. Acculturation, parang ganyan. Just Parang hindi sila get to educate oo, it. No? Yung, yes. meron kasing, ang mga teenagers ay mayroong damdamin na yan yung Mm-mm. pinaka-primary decision making nila bago pa yung Mm-mm. logic. At talagang, andun pa Yes. yung dinidevelop pa sa, Emotions. yeah, emotions ang talagang naunang na-develop sa mga teenagers bago pa yung Mm-hmm. logical and yung reasoning. At kailangan bilang mga magulang, maibigay natin yung pagkakataon na lumawak yung kanilang pananaw sa pamagitan ng Mm-hmm. pagrarason ng kaayusan. Kaya kung sa emotional din Yes. naman, kuwari ako, siguro kung ako yung magulang, sasabihin ko, yung mga anak, alam ko na meron kayong buhay na gusto dito. Pero meron Mm. tayong sitwasyon, tayo ay pamilya, meron tayong Yeah. pangangailangan at doon tayo sa ibang bansa na kailangan makarating. Hindi naman ibig sabihin Mm. mawawala yung ating koneksyon. Dahil babalik at babalik Yes. pa rin naman dito. Tsaka, meron ng Zoom ngayon, meron ng mga internet na ganun. Mm-mm. Tsaka Tama. isa pa, tayo, mahalaga tayo, sama-sama tayo dahil tayo yung pamilya. Sino magtutulungan kundi Mm-hmm. tayo naman. Alam nga naman, mauna Mm-hmm. pa yung ibang tao kaysa sa atin. Diba? Tama. Doon makikita yung pagpapahalaga eh, no? Mm-hmm. Nakakaawa naman. Yeah. Oh, naku, yung listener natin, kamusta kaya siya? So, parang Hirap. exposure ba? Yan, maganda Exposure ba in yan. terms of food, Oo. culture, language, school, and how Mm-mm. to relate with other people, di ba? Mm-mm. Para hindi lang sila dito lang. So, they're parang limited lang kanilang Mm-mm. uh, parang perspective. So, Siguro, when they have mm-mm. Yeah, short and brief muna, exposure, yeah. exposure to that Mm. place, parang, oh, it's not that bad at all. So, Pwedeng, pwede na. pwedeng yung online exposure, no? Mga YouTube, mga lugar Yes, na, pwede oh, din. kasi minsan may nagtutour doon na online lang din ang Mm-mm. tour, no? May mga, nakakita ako doon eh. Dinala kami sa Armenia, tsaka sa Turkey. Mm-mm. Hindi kami pumunta doon Mm-mm. physically. Andun lang, online lang. Kaya Mm-mm. madali na Yeah. makita, ma-expose doon. Ano yung pagkain. Mm-mm. Interesting talaga yung lugar. Tapos kung magkano tubig, magkano, mga ganun. Mm. Nakakatuwa. Ang saya-saya. Kaya lang, ang maganda yung sinabi mo, Ate Wilma, include sila sa Mm. decision, include sila sa conversation. Kasi, wari, Yes. tulad nun, wari yung concern ng isang bata, sasabihin, andito yung mga kaibigan ko, ayoko umalis. Andito yung, Mm. nag-aaral ako, mahihirapan ako. Dahil totoo, mabigat sa isang Mm-mm. teenager yung malipat-lipat na lang ng kanilang eskwelahan. Yes. Nadi-disconnect Mm-mm. dun sa foundations ng kanyang socialization. Importante ding Yes. i-consider yun. Ano, naku, Mm-mm. siguro, pa-counseling.
Sana mabigyan ng Pwede. Family counseling would help family probably. Para counseling. ma-open up yung mga issues nila, tsaka kung ano ang apprehensions nila kung bakit ayaw nila umalis. Yung ganon. Mm. So, that would Ayan. be a good start. Yan, oo. Naku, Mm. bigyan niyo ng pagkakataon ng family counseling yan. Ito naman yung ating third listener, sabi niya, ang anak ko po ay 27 years old na. Last year, Mm-mm. nagsabi siyang gusto niyang mag-abroad. O ito hindi na. Ito ano, matanda na, 27 na. Mag-a-abroad pero hindi naman pinayagan dahil may health issues siya. Last month, Mm-mm. nagsabi siya na malapit na siyang umalis at okay na daw ang mga requirements niya. Nalulungkot po ako and at the same time, masama loob ko dahil hindi niya kami sinunod. Dapat po ba Mm. namin siyang payagan? Ano po ang dapat namin gawin? Teka, medyo Oh. naguluhan ako dito ha. Nakumpleto yung papers at Mm-mm. siguro pumasa na yung kanyang health. Yes, 'di ba? Una siguro hindi pinayagan because they have palang Health issue. issue of health. Pero ngayon pwede na. Pwede na. Oo, Ah, 'di ba? Pero probably pero ang nakita ko sa nanay nito, nalulungkot most probably sa nanay to, nalulungkot siya. na ayaw At mahiwalay. ayun, masakit or masama ang loob niya na hindi niya kami sinunod, no? Parang Mm, siguro again, ito yung pamilya needs to talk. mm, What's the motivation for going abroad? At oo. 27 years old, 'di ba? Oh, pwede na siya Ah, mag-decide. yes, pwede na talaga siyang umalis. But what's the motivation for leaving? It's because is it independence? Is it career growth? Is it for financial growth? Is Mm, it that gusto niya mag-save? Kasi minsan mm. siguro feeling niya maliit ang sahod dito, baka nasa abroad baka makaka-save siya or any other reason na hindi masasabi, no? Iba yung Baka adventures malay mo. abroad talaga. Oo, 'di ba? Kung okay naman yung papers niya, Mm, why bakit naman hindi natin pwede siyang payagan to spread his or her wings, no? oo. Para para matuto din siya sa sarili din niya, hindi yung nakadepende lang din sa papa't mama niya for Yes, all, oo. all her life. Well, sa Probably tingin ko, yeah. nakikita ko rin dito yung Mm, separation anxiety ng parents. oo. But it's natural to be sad when Mm, yung pinakamamahal mong anak is leaving, di ba? mm. Yung mga Na, ganon. naalala ko yung kwento sa Bible, yung tungkol sa prodigal son. Umalis yung Mm. anak, ayaw naman talaga nung tatay na umalis siya. Kasi mahal na mahal Mm. niya yung anak niya. Kaya lang, kahit sumuway Mm. sa batas, kasi nung time na yun, bawal talaga ang hihingin yung mana Mm. nang hindi pa patay yung Mm. tatay. Bawal talaga yun. Pero pinabayaan Mm. ng tatay. Mm. Pinalaya niya yung anak niya na gawin ko ano Yeah. gusto. Pero ang alam siguro, matalino yung tatay. Alam niya na babalik din yung kanyang anak someday pagka Mm. problema. Mm. At least nabigyan niya ng kasiguruhan na yung anak kapag may Yeah. problema, babalik. Welcome. Yeah. Welcome to come Mm. back. Naku, ang And that's daming the very di ba? Yun ang maganda na the child feels welcome mm, anytime yes, whenever they anytime. want to return home. Diba? Absolutely. Naku, ang gandang pag-aralan yan. Naku, ating tatalakayin yan ng mas maganda at mas lalim-lalim pa. Pero kailangan muna natin mag-break. But sa short break na ito, antabayanan nyo yung mga kasagutan po sa ibang tanong. At gusto ko malaman ninyo, we've got a lot more things to talk about. So stay tuned. Don't go away. We'll be right back dito sa Heartline ngayong gabi sa 702 DZAS. We'll be right back. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Maraming bagay ang maibibigay ng mundo. Naririyan ang magaganda at maayos na kayamanan. Lamang, atin namang isipin sana kung ang lahat ng mga ito'y magtatagal. Malalantang tila dahon ang nagtitiwala sa kanyang yaman, ngunit ang matuwid ay giginhawa tulad ng sariwang halaman. Kawikaan
11:28. Ang yaman na inaalok ng ating Diyos ay dapat nahangarin. Ito ay mainam at para sa ating ikabubuti. Atin nawang tanggapin ang katotohanan na wala siyang nais na masama para sa atin. Ang Diyos ay nagmamahal magpakailanman. Siyang nagpasimula hanggang matapos, siya rin ang magpapala. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines, 76 na taong nagbabahagi ng mensahe ni Kristo para sa mundo. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Thank you very much mga kaagapay at patuloy tayo dito sa ating programang Heartline Friday Night Edition. Kasama ko pa rin siyempre si Ate Wilma D at ito sa inyong lingkod si Coach Philo Laharca. Tayo ay napapakinggan sa Facebook, online, tsaka sa radyo sa 702 DZAS Radio TV at patuloy tayong nagiging bantayog ng karunungan ng Panginoon pati sa ating mga nakikinig. Pero bago tayo magtuloy, batiin ko lang muna ang ating mga kasama. Agapay sa BOI Fellowship sa Board of Investments, sila Director Ryan Ramos, Jackie Eugenio, si Linda Racelis, Abigail Aguas, Helen Casco, tsaka Kuya Dave Cruz. Kasama sa DTI Fellowship sa Department of Trade and Industry, sila Ate Dolly Jacob, Director Lilian Salonga, Attorney Yoli Villanueva, Gina Go, Mercia Magsakay, Ate Doris Caparos, and Fina Gasmen. At syempre, hindi ko kakalimutan ang mga katropa ko na naandyan sa Christian Medical Specialist dyan sa Back to the Bible. Meron tayong clinic dyan na kinabibilangan ng ating mga resident doctors. Sila Dr. Ken Villanueva, cardiologist, Dr. Mirna Ngo sa nephrology, Dr. Carmela Encarnacion sa psychiatry, Dr. Luisa Acu sa OB-Gynecology, si Dr. Bernie Di Macali, ENT, si Dr. Brigida Sales, ang ating dentist, si Dr. Abby Del Mundo, ophthalmologist, kasama si Dr. Jade Del Mundo, who is also an ophthalmologist, si Dr. Cynthia Del Mundo, optometrist, Dr. Geraldine Emperador, dermatologist, at another ophthalmologist, si Dr. Love Del Mundo, si Dr. Shirley Tomas, ang ating pediatrician, Dr. Cynthia Fabregas, the diabetologist tsaka internal medicine, tsaka si Dr. Dong Fabregas, ang general surgeon. Kasama natin ang mga nurses natin at mga kumikilos para sa ating admin, si Ate Lydia Kagalawan, Presi Nicolas, D.I., Bernardo, Annalyn Apolinario, and Minda Superable. Hello, magandang gabi sa inyong lahat ng mga nakikinig. Thank you very much for continually listening to Heartline. At syempre, kung kayo, mga kaagapay, ay mayroong mga pangailangan sa counseling, meron pong libreng 2 online counseling para sa mga nagnanais na mag-avail nito. Kung low budget, merong libreng 2 online sa Philippine Association for Christian Counselors. At mababisita niyo yan doon sa ating website sa philact.org. Ulitin ko, philact.org, which is philacc.org. At doon, mag-set up lang kayo ng counseling upang makapagpatuloy kayo na makapag-inquire on a godly and Christian perspective in counseling there. Siyempre, ang kasama natin si Ate Wilma D ay pwede niyo ring makontak sa kanyang sa request niyo for counseling. Ay, Ate Wilma D, magandang gabi. Yes, magandang gabi din sa lahat. Kung sakaling may gustong magpa-counseling sa inyo, paano po kayo mako-contact? You can contact me at 0919-371-1729. Ayun. Ito ay smart. At ano yun, magte-text muna bago magpa-counseling? Yes, text muna so that we can set set an appointment with them. Online ba kayo o live o face-to-face? Mas maganda if
online para kasi kung we don't know kung saan sila manggagaling or Oo. ano. So, Accessible mas, anywhere. All over the yes. world yan, si Ma'am Wilma D. Ayan, Mm. dahil And I'm online, also part of the PACC online volunteer counseling. counselor din si Ate Wilma. Yes. Yan, wow. Kung gusto niyo makausap siya sa Philippine Association Christian Counselors, doon sa philact.org na andun din siya. Ayun. Wow, thank Yes. you very much. Kung Mm-mm. kailangan niyo naman ng face-to-face counseling, marriage, family, individual, or kahit na conflict resolution. Andyan po kami, ako po ay nagko-conduct doon dyan sa Back to the Bible, second floor, kasama ang mga doktor natin dyan sa CMS. Ayan. Thank you very much Mm-mm. dyan. At you can contact me sa 0919 ay 0999 579 or sa 0915 3333299. Ayan, yun. Just to connect with us. Nasa Viber din po yan, tsaka nasa WhatsApp. Alright. Ayan. Mm. Wow, thank you mga kaagapay sa patuloy na pagpakikinig. Heto na. May nabanggit na kanina tungkol doon sa prodigal son na minsan yung mga anak Mm-mm. natin may gustong gawin at nasa edad na sila, pwede na nilang magawa yung kagustuhan nila. Pero hindi naman siguro pwedeng isipin na masama ang kanilang ginagawa, di ba Ate Wilma? Kung meron silang Mhm. kakayahang mag-decide, ano ba ang advantage ng pagpapalaya ng isang magulang sa kanyang mga anak? Of course, mas maganda yung uh, parang you give them a chance to make their own decision. Yeah. Diba? Mm. Katulad ng sa ano. Kasi pag parati mo silang uh, tatalian, siyempre, Mm. the more you restrain something, the more naman mag-grow naman yung gusto nila makawala. But rather, kung pinakawalan mo sila, may chance na gusto nilang bumalik. Yung Oo. mga ganon, di ba? Oo, kapag Kusa. oo, Mm-mm. ganun nga, kapag hindi mo hinigpitan yung kapit, Oo. mararamdaman nila yung kalinga mo. Ayan. Yes. Maalala yon. Grabe. Ang Mm-hmm. sarap nun, Mm-mm. Siyempre, lahat tayo, palagay ko, lahat naman tayo na naging magulang ay nararamdaman yon. Binabalikan natin Mm-mm. yung, uy, tama si mami, tama si daddy. Yan, maalala yung mga Oo. magulang, di ba? Pag nasa malayo na sila, they would always think, yung on hindsight, yung the experience that you had together as parents and Yeah. their sons and daughters, ganon. Lalo Mm. na pag nasa abroad na sila, yung ganon. Alright. Kasi the more we control them, parang naging toxic yung relationship. Yeah, ay Ganon. nako. Speaking of toxic, eto naman ang ating Mm. susunod na listener at tungkol sa toxicity too. Sabi niya, paano po ba Mm. natin masasabi na toxic ang isang tao? Wow. Ito naman po ay sa usaping friendship, romantic, relationship, or family. Ayan, mostly mga Mm. relationship, Ayan. Yes, Sige. oo. Yan, go So, ahead. masasabi natin yung toxic relationship if there is parang Mhm. Aha. consistently undermines your sense of well-being. Yung pagkatao mo ba? Minamaliit ang And, pagkatao o parang oo, pinapawalang halaga. yes, and your happiness and at times your safety. Parang yung situational din ito, no? So, there is a continual pattern of emotional harm and Mhm. disrespect, manipulation, and can even deteriorate our mental and emotional health. Apektado Mhm. yung ating pag-iisip at saka yung ating emotional state. Yan. Mhm. So when you So, feel unsupported, oo. misunderstood, demeaned, and Oo. attacked, ayun, you are in a toxic relationship. Yung parang 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 hindi ka na hirap mo. kinakalinga. Ah, Pinapabayaan ka na. Well, neglect is one threatened way. ba? Oo. Mm, Neglect is one way. O kaya naman yung pang-aabuso, toxic talaga yon. yes. O kaya yung Mm-mm. sinasabihan ka na minamaliit ka, parang wala kang Mm-hmm. halaga, o parang hindi pinapahalagahan ang iyong mga ginagawa. Parang, Mm-mm. parang tinataboy ka, Yeah. hindi ka, Mm-mm. hindi ka importante. Yung Mm-mm. toxic yun. Parang usually there is a lack of respect Ayan, and a violation binabastos of ka. boundaries. Yung Ayan. boundaries mo na ano ba?
Mm-mm. Sometimes these behaviors are unconscious Ibig sa isang sabihin, toxic relationship. so maring hindi Hindi siya, sinasadya, baka, hindi sinasadya. pero, Parang hindi mo rin mamalayan because, for example, if you have been in this for very, very long time, mm-mm, maliit ka pa lang, ganyan ang trato sa'yo, talagang hindi mo mamamalayan. Ganyan lang talaga si mami mm-mm. or si daddy or si kuya, si ate or si uncle or sino man sila sa Hindi, pamilya or in our relationship with other people. hindi It can be seen nakukonsente. in Pwedeng uh, nakukonsente din ng mga nakakaranas noon, parang pinapabayaan. Ganyan lang talaga yan. oo, parang hindi mo talaga ano, it's Mapapansin. unconscious nga. Like, sense of insecurity. Pag insecure ka, di ba, mas marami ka nagagawang pag-control, Ang hirap naman to. pag-jealous ka, or you're negative, or you are self-centered, Mm, or selfish, or when you're critical, or you're abusive or mm. disrespectful. Sometimes we always think of dahil we have our own reasons of doing such, di ba? Yeah. So, Nako. toxic relationship can be found in families, in workplaces, among friends, Oo. and, di ba, pati in marriage. Ganon din. Mm. So, it can be Mukhang extremely stressful mukhang if para unmanaged. oo talaga. Nako, ang hirap nun. Mukhang itong Mm-mm. isa nating listener mas mapapaliwanag Yeah. makikita yung example niya ano. Kasi eto yung sabi niya. Mm-mm. Lumaki ako na hindi maganda trato ng mama ko sa akin. Lagi niya ako Mm-mm. pinapahiya. Ayan, ako. Yeah. Pinapahiya, pinapagalitan, sinasabihan na bobo at tanga. Kinikimkim ko lahat ng Mm. hinanakit na yon hanggang makatapos ako ng pag-aaral. Ngayon po, Yeah. napapansin ko sa sobra na yung anger issue ko. Ngayon po ay Mm-mm. konting bagay, konting pagkakamali, nagagalit na ako. As in, para akong Mm-mm. sasabog kapag di ko nailabas yung galit na nararamdaman ko. Ay, nako. Yeah. Ito yung naapektuhan na talaga. Dahil po kaya ito Mm-mm. sa mga experiences at naranasan ko from the past, ano po ang Mm-mm. dapat kong gawin? Yeah. Oh, ayan na nga ba? Pagka kasi hindi maganda ang pakikitungo sa kapwa eh. Alam mo, Ate Mm-mm. Wing, Ate Wilma, Mm-mm. there was a time noon na yung mga Mm-mm. tao magalang sa kapwa. Hindi ka Mm-mm. basta-basta mangbabastos, hindi ka basta-basta magsasabi ng iyong galit. Marunong Mm-mm. tayong makihalubilo. Kaya nga meron tayong hospitality sa bawat isa. Courtesy. Meron tayong courtesy na Mm-mm. binibigay sa bawat isa. Pero lately, nararamdaman ko, napaka-discourteous na ng mga tao. So, sobrang discourtesy, nagba-violate na ng batas eh. Yung Mm-mm. nanununtok na, nananapak na. Eh, alam naman natin, bawal naman yun. Pero yung mga tao ngayon, hindi na mapigilan. Basketball lang, nagkakasuntukan na nga. Eh, Mm-mm. sa basketball. Eh, Mm-mm. dapat sana masayang laro lang yun. Pero nagkakaano na, sobrang competition. Ewan ko ba, siguro yung, ay, Ate Wilma, how do we, how do we prevent toxic manifestations o yung paano mawala yung pangit na pakitungo. Kasi talagang pagka pangit, magngingit-ngit yung damdamin ng isang tao gaya Mm-mm. itong listener natin. Siguro ngit-ngit nga na Mm-mm. doon sa loob. Kaya siya hindi na Yes. mapigilan yung galit niya minsan. Ayun. Ano Ate Mm-mm. Wilma, how do we prevent that? So, you would see that sabi niya, lumaki ako sa hindi magandang trato. So, it's really developmental. So, Mm-mm. I would say that she has parang complex stress disorder. Parang complex na. Because simula pang pagka-bata niya, ganyan na ang trato. Siguro she's been into chaotic environment, no? Mm-mm. Sigawan, kung ano bang, like, anger issue, kay name calling and everything. Oo. So, dito mo makikita ang post-traumatic symptoms also like affect regulation. Ibig Mm-mm. sabihin, the emotional side. That's why nga, sabi nga, may symptom siya na anger issues ang ano niya,
Hmm. ang Mukhang problema niya. yung galit ay Mm. nakalakihan. So, ibig sabihin, Yes. automatic, yun yung unang reaksyon sa kahit Mm-mm. anong sitwasyon. Kasi kung ito yung Mm. lagi mong nagagamit, ito yung sanay ka na, ito yung Yes. gawian mo na. Kaya Mm-mm. kung galit ang naging trato sa iyo nung paglaki, malamang Mm-mm. galit lang yung alam mong paraan. Diba? Yes. Like katulad ng mga parents who are konting pagkakamali. Palo, palo, palo. Aray And ko! the thing is, Parang ako yun na ah. oh, minsan nangyayari sa mga bata, konting ano lang, na-anxious na sila. Baka papaluin ako or magagalit ang parents ko or somebody who are their parang caregiver, no? So, makikita mo, ang unang nakikita ay yung emotional side nakikita. Mm. Ito yung makikita mong like children would manifesting mood disorder, Mood disorder, oo. Yung, anxiety disorder, impulse control disorder, attention deficit, obsessive compulsive ayan. disorder, PTSD, and some Yan. psychotic disorders. Oo. And to some they could meron din mga personality disorder Mm. mangyayari, to name a few. And So, all this, what I mentioned, affect the dysfunction as a component oo. of the complex trauma that they had Mm. when they were still growing up. So Ayan. itong ating listener, posibleng Mm. kailangan niyang magpakonsulta para Yes. ma-determine. Oh, Mm-hmm. Kasi mukhang, parang some of the kasi sa sobrang kunwari palo nga ng parang takot ka na magkamali. oo. So may tendency na maging perfectionist ang isang tao. Mm. Ayaw niya magkamali. So lahat ng konti pagkakamali nagagalit na because Mm. hindi niya ma-control because you cannot really control things. And the thing is, we want to control so that it will be perfect. Pero wala namang perfect dito sa mundo. Di Oo. ba? Kaya mahirap talaga i-achieve yun Oo sa nga. isang sa isang Mm. situation. Kasi sa Yeah. tayo yung mga bata kasi we are parang mamomold sila according to the environment and the parenting style na Mm. yon na exposed, no? Mm. So I really highly recommend that this our listener would seek Mm. personal counseling for healing. Ayan, Para personal for counseling her, nga. para kung ano yung wounded self niya. Like Mm. parati siyang tinatawag ng GAGO or ang Mga hinihiya some daw name eh. calling, hinihiya, Hinihiya. ayun, di ba? Lahat Shaming. kinagagalitan. Ito yung mga Mm-mm. siguro connected din to dun sa isa nating listener before eh, yung Mm-mm. kailangan niyang kontrolin yung 15, 10, tsaka 6 years old dahil mukhang kung Yeah. ito yung estilo ng iyong pagiging magulang ay makakaranas nga ng masamang pakiramdam ang mga anak. Mm-mm. Mahirap yun. Dahil tutulot Mm. nga ng ganoon. No, sinabi mo na yung mga simptomas ng mga psychotic disorder, obsessive Mm. compulsiveness, ayan, yung mga Yes. At saka yung perception nila sa sarili nila, mm, bumababa. Yung bumababa ang self-worth ba nila, kumpiyansa. Oo, bumaba na. Mm-mm. At grabe. saka, sometimes, yung perception natin of the perpetrator, kung sinong gumagawa, parang we identify with the perpetrator. Kanyari, si Oo, nanay, parati kang pinapagalitan, pinapaano. oo. So, sometimes, yung mga ugali din natin, parang lumalabas din ng Dun sa, we mirror them ibig in sabihin, being kung paano ka tinrato, malamang ikaw yes, din ay magiging ganun. Oh, malamang. I'm not saying na most of the time, pero may pagkahawig ng mga Eh, gano'n. Kasi paano maiwasan yun? Paano hindi mangyari yun? Kailangan ma-resolve yun, no? kaya self-awareness nga yun. Kailangan tayo would seek our own wellness.
would seek our parang because we're wounded Mm-mm. when we were little. So Mm-mm. ngayon na malaki ka na, may capacity ka na to heal and to seek help, then why not seek help in a therapeutic relationship, in a parang counseling setting Ate Wilma, para ito ba yung mga yes. tipo na matanda na, mga professional age na, pero nega pa rin kung mag-isip. Para bang, kunwari, ay naku, magbo-bonus na naman sa Christos, wala namang silbi yan, mga ganyan ba? Yung mga tipong, naku, ano ba naman yan? Nagkaroon naman ng Mga negative. mga Yeah. nega. Meron nga ibinigay na pera. Wala naman, kulang naman. Oo. Hindi naman, ganun. Mga Parang, puro complaints ba? puro complaint, hindi na makapag-thank you, no? Oo. Ba, ganun. Yeah. Oo. And Kailangan, that gives stress also to relationship, yeah. because it can lead to you're going to ruin the relationship, Mm-mm. and people would shy away from you. They become distant because ay puro man naman negative utterance to, critical, or they would really avoid you because Oo. pala sila makukuha, or kung hindi Mm. mamamanghag ka lang, o konting pagkakamali mamamanghag ka, Ang parang hirap ganun. maging So boss ng mga ito. Kunwari, ikaw empleyado, tapos ang boss mo ganun. Konting kibot, galit na kaagad. lalo na if you parang yung tao is suffering from narcissistic or Nako. sociopath. Ay, nako. Oh my goodness, they're really toxic Nako. because they really wanted to control you. They wanted to, parang they Oo. need others to admire them, to Paano lang, compensate for their yung mga age. asawa? Ay, nako. Yung mga asawa, wag sana naman ganun. At meron bang Yeah. paraan talaga para hindi ka na maging ganito ang pag-uugali? Sa tingin ko, mukhang ang ating lipunan ay may tungkulin talaga sa pagpapaayos ng ating mga pagpapahalaga. Mukhang kasi kanya-kanyang tao ngayon Kanya-kanyang Mm. estilo, kanya-kanyang pamamaraan. Hindi na tinitignan kung ano yung tama para sa kapakanan ng lahat. Puro yung sariling kapakanan lang ang naisip. Mhm. Hindi na tayo nagkaroon ng common values na pinaiiral sa Mhm. bawat isa. Kaya hirap na hirap tayong itaguyod yun. Mhm. Tingin mo, Ate Wilma? Yeah. Siguro lahat naman tayo must be responsible for our own healing. Mm-mm. Parang hindi na natin, kung for example we notice that we are toxic in a relationship. Mm-mm. Tayo ang perpetrator, or sometimes perpetrator will not admit that they were the cause of it, no? Mm-mm. Pero minsan yung victim would feel that why don't I feel validated, no? Ayan, bakit Why ako? Oo. Or So maybe, why I'm kailangan, not feeling valued? valued yung Good. mga ganon. So Oo. tayo nakaranas nun, seek our own. In what way are we violated? In what way are we demeaned? Mm-mm. Parang, para we would avoid such circumstances at hindi na natin marirepeat, kasi pag minsan hindi natin naging aware yon, we would still continue the same uh, dynamics, no? Oo. So, tayo, Na. kasi our change, Mm. the way we think, it affects our cognition, it affects how we think and Yes, how we feel, as well as the behavior. Para hindi absolutely. Totoo yan. mag-escalate. Oo nga eh. Siguro maganda, no? Sa total, kung tayo umaattend ng church, sana Mm. maipaliwanag ng church ano yung tamang pagpapahalaga sa kapwa. Yeah. Hindi lang yung ministry. Tsaka reading the Bible. Oo. And not only that, no, fellowship. Mm-hmm. Ang sabi nga sa Biblia, di ba? Love one another as Christ has loved Yeah. you. Ibig sabihin, Mm. talagang sinisikap natin na maging buo, matibay at malakas ang pag-ibig natin kaysa doon sa sarili nating galit, kaysa sa sarili nating angas o reklamo, yung mga Mm-mm. sarili-sarili nating mga sama ng loob. Kailangan mas higit yung pag-ibig na yun. At ito, Minsan mahirap kasi, gawin. Oo, sige, Ate Wilma. minsan kasi Pilo, yung sometimes
the people, ang mahirap yung if the parents are the ones doing the abuse. Ayan, oo. Diba? Very, very sad. Parang Yes. walang safe place ang bata. Walang Oo. safe place ang anak. Parang That's hard. the perpetrator is also the caregiver. Mm-mm. Ayun, that's double-edged talaga ang ano. Hindi mo alam kung saan ka lulugar. Oo. Ayun. That Wow, happens in the abuse in the that is family. hard. That is hard. Pag kailangan natin Yes. sama sa prayer yan at kailangan Mhm. nating isang lipunan. Sana church ay makatulong sa pagpapalaganap ng mabuting pakikitungo. Mm-mm. Pero That's why nga we seek oh, personal counseling so that we'll be yes. able to learn and explore the issue, and we heal the emotional wounds and learn Mm, healthy coping. Yun yan, ang healthy coping yun ang ano talaga. and healthy Mm-mm. relation building. Yes. Yan. Wow. Mm-mm. Nako, malawak-lawak to. Sana ma-discuss pa natin at another time yung mga tungkol dyan, no? Malawak-lawak to. Yeah. Eto naman, I think malaking bagay ang matutunan natin, yung halaga ng buhay, pag nakita natin Mm. ito sa perspektibo ng mga taong namatayan o kaya nawalan. Kaya eto, yung ating Mm-mm. isang listener, eto ang kanyang sinabi. Ito'y tungkol sa Mm-mm. kamatayan. 1 year pa lang pong kasal ang anak ko at long-term girlfriend niya. After 8 months of their Mm-mm. marriage, nabuntis na ang manugang ko, pero after 4 months, namatay siya. And the Mm-mm. baby. So namatay yung manugang tsaka yung baby. Mm-mm. Sobrang lugmok ng anak ko, ng son. Hindi nakakatulog at iyak lang ng iyak. By the way, nasa ibang bansa siya. Kasama niya lang Mm-mm. doon yung isa kong anak. Paano po namin siya matutulungan? Ang sakit nito. Napansin ko, Mm-mm. kapag ikaw ay humarap sa kamatayan o pagka humarap ka sa isang sitwasyon na may kamatayan, biglang Mm-mm. nababago yung mundo. Wala ka doon sa Yes. mundo ng galit, wala ka sa mundo ng reklamo, wala ka sa mundo ng Mm-mm. angas, negative, mga ganun. Andun ka sa mundo ng Mm-mm. parang, yun nga, lugmok, sa mundo ng Mm-mm. nawalan. At parang, Mm. I think, isa sa mga pinakamalaking bagay na nagpabigay sa atin ng value sa halaga ng buhay ay Mm. kamatayan. Bigla tayong nagugulantang. Marami Yeah. palang halaga ang isang tao, maraming halaga. Pero itong ating listener, nakakaawa naman. Ano kaya pwede natin gawin? Mm-mm. Yeah. So, when the son was abroad, when Mm-mm. the bride or the wife The and wife the niya. child died, Pati and yung wife namatay. talagang oo, namatay. Tapos sabi niya nalungkot at iyak lang ng iyak. And Mm. your son's response to that is he's undergoing a normal response to an abnormal situation. Oo, oo. So, oo, 'di ba? Hindi ka naman po pwedeng namatay ka, tatawa ka, 'di ba? Siyempre, ano 'yun, iyak talaga. So, Oo. for us as family, dapat suporta natin nandun sa kanya. So we allow him to verbalize his pain. We can help him by listening, by empathizing, and offer support. Yun ang Mm-mm. importante, especially when the death comes very suddenly. Siguro, yung asawa niya, healthy yun, di ba? Mm-mm. And there's still, parang 1 year lang of marriage. Parang I can see that for 8 months, parang they're into marriage. Then, I would say, parang pagbubuntis ng asawa, Mm-mm. on the 1 to 4 months, parang wala siya. So Mm-mm. the guilt that I would parang no na wala siya nung when it happened. So Oh. grief has stages also. The Ang bigat. stages of grief, Mm-mm. yeah. Yes, you Mabigat were yun saying. na asawa tsaka anak ang nawala. Mm-hmm. Eh, Yes. ito'y matagal na binigyan ng Mm. halaga, matagal na binild ang Yes. pag-aasawa, Mm-mm. nawala, meron kang future na inihanda, parang meron kang Yes. plano, marami kang mga bagay na Mm-hmm. gustong maganap,
Pero Yes. biglang boom. Nawala na lang. Oo, ang hirap noon. Para kang Yeah. yung layunin, yung kahulugan, Mm-mm. naubos, nawala. Tama. At siguro Mm-mm. nagtatanong to, bakit? Anong dahilan? Mm. Ano gagawin ko ngayon? Yes. Anak ko, Magtatanong talaga, why me? Diba? ayan. So, una, the stage, ito yung stage ng grief. Although, like denial, we have anger, we have bargaining, Yeah. then depression, acceptance, and finding meaning. These are stages of grief, but they do not, our, our healing is not linear. Ibig Oo. sabihin, hindi sila magkakasunod-sunod. Pwede silang denial, tapos they go into depression, then they will go back to anger, or kung ano-ano na lang stage, or di, pang papalit-palit mabilis din. Pero alam mo, Pero Ate sa Vilma, denial, yeah, ang maganda yes, dun sa pag-iyak, yung talagang, mm, kasi yes, kapag iniyakan mo ang isang bagay na mahalaga sa'yo, mm, biglang pagka natapos ka, may alam mo, relief. hindi relief eh, na nasusukat mo na kung hanggang Mm, saan yung hangganan, kung ano yung kalidad nun, at alam mo na kung ano yung ibig sabihin nung itsura nung halaga na yon. Yung halaga na, mm, like for example, ito siguro darating yung punto na makikita niya, meron ding punto sa buhay dun sa kanyang iniiyak na ito yung mm, hangganan ng mga iiyakan niya. Medyo mm, mahaba dahil kasi marami pang matagal-tagal bago mo makita yung hangganan na yun eh. Matagal-tagal bago mm, makita yung limitasyon noon o yung kung hanggang mm, saan yung laki ng isang bagay. Siyempre, mm, wala namang mm. iiyak ng forever dahil Yes, anumang bagay na mm, ganun kalaki ang mm, dapat ikaiyak. Kagandahan sa yeah, pananampalataya ng isang Kristiyano, no? May mga bagay na mm, mas higit pa kaysa dun sa mga ating mga iniiyakan. Dahil talagang yeah, katulad niyan, yung buhay ay higit din kaysa dun sa kamatayan ng isang tao. Sana matutunan yun, mm, ano. Pero alam mo, mm. Ate Wilma, this is hard. Hindi talaga This is hard, matatapos to indeed. ng mabilisan. Hindi naman pwede madaliin. Oh. Mm. Pero tingin mo, ang dulo ba nito ay magiging, makakatulong ba dito sa ating listener? Kung ang dulo ba nito ay magiging acceptance din? It doesn't come easy. Mm-mm. Minsan, depende yan if you have complicated or uncomplicated grief. Yung Oh, mga ganon. So sometimes, kunwari, mga uncomplicated, walang komplikasyon, walang ganyan, no? Walang mga, walang mga bayarin, like, walang utang we na can, naiwan, mga one gano'n. year, oo, Oo. 1 year to 2 years, minsan, may ganyan. Pero, yung iba pa, kahit na 5 years na ano pa rin. Those are medyo matagal yung mga complicated grief na yon, Yan, yan. mga yon. Pero during denial, it helps us to cope and parang to survive the loss. Pag, Mm. syempre, talaga ba? Namatay na ito? Parang, kailan lang? Nag-usap lang kami. Parang ganun, those are denial. No? Parang, you can't believe that this person has already passed. Parang, during this stage, it helps us to pace our feeling of grief. When we are in anger stage naman, the anger stage, syempre magagalit ka, no? Bakit? This is really a necessary part of grieving because it gives us a temporary Mm. structure to the nothingness of the loss. Yeah. Parang namatay na siya. Anong gagawin ko? Gagalit talaga ako. Bakit? Because you lost that sense of control. Mm-mm. So you can see that underneath the anger is pain. Yan nagagalit eh, no? And sometimes we bargain. Oh, sana kung ganyan, if only I could nagstay na lang ako, hindi na lang ako nag-work abroad, O minsan or what nasisisi yung if, no? sarili o mga Oo, yung gano'n. mga ganon, oo. Sana I could have stayed with them, ganyan. So, it gives us the illusion to avoid the pain and loss, di ba? Mm-mm. And Yeah. there is depression also. This is Oo. the reality that we are feeling of the loss that we've experienced. Siyempre parang Parang, na yes. nawala yung halaga mo eh. Babang-baba ka Mm, talaga. yes. Mm-mm. Talagang mahirap. Yes.
So depression is really the appropriate reality of grief. Though it is dark, depression is dark, pero it is the journey leading to acceptance. Pag na-accept mo na siya, parang it doesn't mean this should all happen all at once because it's a process. Pero kung sa Parang, bagay, ano, pero diba? pag nasa acceptance ka na, you're not as lost as before. Yeah, oo. Okay. Then the Totoo. final is finding meaning. Ngayon, you have Eh, the reason to exist. a healthy meaning for that. Alam mo, sa bagay, Yes. So that you move forward. maganda na may mga bagay tayong kinalulugmok. Dahil ang ibig sabihin nun, binibigyan natin ng angkop na pagpapahalaga ang isang bagay na tunay namang mahal natin. Ang taong mahal natin, pinapahalaga. Hindi mo naman pwedeng iyak mo lang isang araw, bukas masaya ka. Hindi, kasi meron siyang halaga at bubuhusan mo talaga ng panahon. Yung angkop at yung tawag dito, lubos, yung enough time at hindi kapag alam mo pagka umiiyak ka talaga dito, pagka nalaman mo yung pagkalugmok mo, malalaman mo kung sumusobra na yung oras na at panahon na ibinigay mo doon At doon mo makikita na kapag nakita mo na yung oras na yun, parang hindi na yata appropriate na lakihan ko pa yung aking pagkakalugmok dahil darating yung punto gusto mo namang maalala siya na masaya. Gusto mo namang maalala yung tao na yun sa mabuting kaparaanan dahil makikita mo na kapag lagi na lang ikaw ay nalulungkot, maiisip mo, uy, kalungkutan lang ba talaga dinulot sa akin ng taong mahal ko? Siyempre, maaalala mo rin, may mabuti rin naman siyang idinulot sa akin. Kaya, yun yung limitasyon, which is, hopefully, it allows us to accept. And hopefully, talaga makatulong talaga. Nako, Ate Wilma, well, we have to go and pray for these people na talagang nakakaramdam ng ganito na kailangan ng suporta in terms of spiritual, yun. And then we'll go in I'll probably later I'll gonna be discuss yung tungkol sa kabutihan ng Diyos tungkol sa mga bagay na ganito. But I will be asking you to pray for our listeners at sila ay makapakinig ng inyong pagkilos ng espiritu sa panalangin, So, hilingin ko po kayo mag-pray. Go ahead and pray for our listeners right now. Okay. Our Heavenly Father, we praise you, Lord, because we have an anchor. We have someone whom we can go to whenever meron kaming relationship problems or household problems, Lord, or in terms of difficult situations. Kayo po ang aming kalinga. You are our support. You are our number one person to go to. Lord, we ask, Lord, for every household, every listener, or whoever na pwedeng mag-benefit sa etong program. We thank you, dear God, because you would be there for them, for support and your care. We ask, Lord, for those persons who had brought these questions, Lord, for us to discuss. May it help them also, Lord, to be able to apply wisdom, Lord, on how they can para ma-apply nila sa buhay nila and appropriate responses, oh God. We thank you, dear God, na kayo po ang nandyan para sa amin. And Lord, guide us, Lord, in every step of the way sa buhay namin. And we bring back all the praises and glory in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you po, Ate Wilma. Wow, that was very inspiring and marami po kaming natutunan sa inyo. For the last time, siguro, Ate Wilma, kung may gusto magpa-counsel sa inyo, paano po kayo makakontakt o makapag-appointment? Yes, you can text me first. Mas maganda text. Text mo and mas maganda text. Although hindi naman kaagad-agad ma-respond, at least makikita ko. At saka, wag lang sana hi po, but you state your
your Your complete your name. your name as well as yung intention Mm-mm. of what you want. Kasi minsan may nag-hype po, hindi ko i-entertain yung mga hype po. Pero I mean to say, if you do not have any parang the following lines Oo. ba na ano. Kunwari So ganito. mas maganda ko. Ako ho si Kuya Phil po. Oo. Magre-request po ako ng counseling. Pwede po magpa-appointment. Ang ganun. Pwede na yan. Pwedeng ganun. Oo, yes. Yun, okay. That would be good. That's very Mm. nice, no? So you can contact me at 0919-371-1729. Ayun. Ay, Again, thank you. 0919-371-1729. Ayun. Ayan mga kapatid. Mag-set kayo ng appointment, pakilala kayo at sabihin niyo yung balak niyong pa-counseling. Mm, Huwag kayong mag-hi yes. lang. Hi, hello, baka akala niya ano, mga mga spam. spam lang, o baka scam, baka kung ano, Oo. baka meron lang fake news Mm, lang pala. Nako, okay. Di bale. oo. So, ayan mga kaagapay, salamat. At Ate Wilma, thank you very much for being with us right here sa Heartline Okay. Friday Night. Nako, salamat ng marami sa iyong availability. And we'll see you soon. Yes. Okay. Okay, God bless. Bye-bye. Salamat po Ate Wilma at talagang nakakatuwa nakasama namin kayo dito sa ating Heartline Friday Night Edition. At sa inyo naman nakikinig ngayon, napapansin nyo na talagang may mga bagay na consistent, mayroong tema ang ating mga tinalakay ngayon. Una, yung kung paano magpalaki at kalinga ng ating mga anak. Sa isang banda, andun din yung ikalawa na kung paano makitungo sa kapwa ng hindi toxic, ng mahusay, epektibo at mabuting pakikitungo. At nandun yun yung aspeto ng pakikitungo sa ating kapwa pagka sa pangatlong bagay na alam natin ang pagpapahalaga ng isang tao sa pamamagitan ng pagkilala ng kanyang buhay kapag siya ay wala na. At dito nakikita natin na may mga bagay na importante na ating matutunan, ating dapat gampanan. Una na nga doon sa ating mga pagpapalaki sa ating mga anak, dapat may pagkalinga. Dapat mayroong pagpaparaya at mayroon ding paraan na pagbibigay ng gabay. Sapagkat sa ating pagpapalaki ng ating mga anak, kailangan maipakita yung pag-ibig. Mas natural sa mga bata ang mahikayat kapag ang ating pamamaraan ng paggabay ay sa pamamagitan ng kabutihan, pag-ibig, mapapansin nila kung ito ay makapagbigay ng kasiglahan sa kanila. Kaya kung ang ating kaparaanan ay hindi mabuti, kung ito ay nagdudulot lamang ng discouragement o pagiging panghihina ng kalooban sa pamamagitan ng iba't ibang uri ng paraan, gaya ng mga toxic na pakikitungo, ay hindi tayo makakakuha ng damdamin. Hindi natin mahuhuli ang damdamin ng ating mga anak. Mayroon tayong higit na kapangyarihan kaysa sa mga gadget, kaysa sa mga bagay na yun. At iyon yung pag-ibig. Kaya sana matutunan natin kwentuhan ng ating mga anak ng paraan na matututunan at mararamdaman ang tunay na pagmamahal ng isang magulang. Importante ito. Gayon din sa ating pakikitungo sa ating mga kapwa, mga kaedaran natin, mga taong mayroon ng kanya-kanya mga desisyon. Kailangan makilala natin at mabigyan natin ng paggunita ang kanilang karapatan sa pagdedesisyon. Pero hindi tayo dapat magpakita ng pangit na pag-uugali sa kahit kanino. Dahil ang bawat isa ay may karapatan na maging katanggap-tanggap. Kahit sa mga pagkakataong sila ay mayroong mga pagkukulang, sila ay nagbabago dahil na din sa ating mabuting pakikitungo sa kanila. Na-adapt, kumbaga, madali nilang makuha ang ibig sabihin ng pakikitungo kung nararamdaman din nila yung mabuting pakikitungo ng kanilang kapwa. At dito, sana sama-sama tayo sa iba't ibang organisasyon, lalo na sa ating church, na matutunan kung paano makitungo ng mabuti sa ating kapwa. Hindi sa pagalit na paraan, hindi sa panghihiya, hindi sa pamagitan ng
pagsasabi ng pag-insulto, hindi sa pamamagitan ng pagiging mapanlinlang o pagbaba o pangyuyurak ng ating kapwa. Hindi natin dapat gawin. Higit sa lahat, tayo na marunong magmahal, alam natin ang halaga ng isang taong mahal natin sa buhay. Lalo kung sila ay nawala na. Kaya importante na sa bawat sandali, mabigyan natin ng makabuluhang pakikitungo at pag-ibig ang sino man dahil hindi mo alam kung bukas makalawa, mawawala na sila. Paano na yon? Alam niyo po mga kaagapay, ang sabi nga ng ating speaker, ang ating guest counselor, nung bago siya umalis, nakausap kami. Ang sabi niya ay talagang importante sa lahat yung talagang magkaroon tayo ng pag-ibig. Na sabi nga daw sa 1 John chapter 5 verse 4, "For everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith." Ito ay magandang mapakinggan sa Tagalog. Babasahin ko mula sa chapter 5. Unang Juan, chapter 5, verse 1 hanggang verse 4. Babasahin ko po. Ang sino mang sumasampalataya na si Jesus ay siyang Kristo ay ipinanganak ng Diyos. At ang bawat umiibig sa magulang ay umiibig din naman sa anak. Dito'y ating nakikilala na iniibig natin ang mga anak ng Diyos kapag iniibig natin ang Diyos at tinutupad natin ang kanyang mga utos. Sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos, na ating tuparin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga utos ay hindi pabigat. Sapagkat ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan at ito ang tagumpay na dumadaig sa sanlibutan, ang ating pananampalataya. Ito po si Kuya Pilo Laharca at kasama ko rin kabilang mga kawani ng Far East Broadcasters Corporation. Kami po ay nagpapasalamat at nawa ay makatulong sa inyo ang aming mga dinudulot. Padala niyo kami ng sulat o message na kung paano nakatulong sa inyo ang aming ministry. Kaya pinapabot namin sa inyo kung may follow-up, kung meron kayong blessings na natanggap mula sa ating programa, please let us know. Please tell us how it has helped you. Salamat din sa mga kaagapay natin sa broadcast sa Bukawi Transmitter site, sila ProdTech Nat Peralta, Reggie Villana, Jonathan Reyes at Benjo Morano. Kasama sila engineer on duty, si Chris Molina at si JV Tabwa. Siyempre, salamat din kay Ate Kayla Escalante, ang ating personal assistant at production assistant. Kaya salamat din kay Ate Jo Alabastro, ang ating CEO sa Far East Broadcasting Corporation. Ito po si Coach Philo Laharca. Para po sa mga pagkakataon na kailangan nyo ng counseling, pwede nyo rin akong i-contact kung kailangan nyo ng face-to-face na counseling dito sa Back to the Bible. At doon, pwede nyo itawag or i-message nyo po ako sa 0999-579-0049 o kaya sa 0915-3333-299. Ang aking Viber at ang aking WhatsApp ay nasa 0999-579-0049. Mag-set po kayo ng appointment para magkita-kita tayo face-to-face dyan sa Back to the Bible. Ito po ang inyong lingkod, Kuya Pilo Laharca, Coach Pilo, at patuloy nyo kaming mapapakinggan ang Heartline mula Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 ng gabi hanggang alas 11, araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. At tayo'y makikipakinggan po dito sa 702 DZAS at AM Radio, Radyo TV. Patuloy kaming nasa himpapawid sa pamamagitan ng inyong mga donations, sa pamamagitan ng inyong pagtulong. Kasama po tayo sa kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. God bless sa inyo lahat at blessings sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Take care. Somewhere in the night, I'll be
Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.